Anthony Edwards, nag-matured na. Alam kung paano sumagot sa pressure laban sa Lakers. LeBron, nag-viral ang mensahe sa Timberwolves. At Stephen Curry, may nakikita sa tambalan nila ni Butler. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ibinahagi ng star ng Minnesota Timberwolves na si Anthony Edwards ang kanyang saloobin sa paglalaro sa Los Angeles sa kanilang NBA playoffs matchup laban sa Lakers. Binuksan ng Minnesota Timberwolves ang kanilang first round NBA playoff series sa pamamagitan ng isang dominanteng 117-95 win kontra sa Los Angeles Lakers, isang resulta na ikinagulat ng marami sa Crypto.com arena. Sa kabila ng katapat na star-studded Lakers, si Anthony Edwards ang nagkontrol ng tempo mula second quarter pa lang at naghatid ng isang malakas na pahayag upang makuha ang unang laro na kalamangan sa serye. Naglaro ang Minnesota ng may kumpiyansa at ipinakita ang disiplina sa magkabilang dulo ng court. Ang kanilang depensa ay gumulo sa ritmo ng Lakers habang ang ball movement at perimeter shooting nila ay tuloy-tuloy na nagbigay ng pressure sa LA. Si Anthony Edwards ang nagtakda ng tono, hindi sa pamamagitan ng volume scoring kundi sa mahinahong pamumuno. Hindi lang ito basta panalo, ito'y isang wire-to-wire dismantling. Nag-shoot ang Wolves ng 50% from the 3-point range, 21 for 42, at hindi kailanman pinayagang makabawi ang Lakers. Sa tuwing susubukang lumapit ng LA, sumasagot ang Minnesota ng timely 3 o defensive stop, dahilan upang halos hindi na mahabol ang laro pagdating ng ikatlong quarter. Edwards hindi natinag sa pressure ng LA. Hindi lang pinangunahan ni Anthony Edwards ang kanyang team sa 22 puntos at 9 na assists. Kalmado at parang walang epekto sa kanya ang spotlight sa Los Angeles. Hindi siya natinag sa crowd ng Crypto.com arena sa playoff expectations o sa mga malalaking pangalan ng Lakers. Sa halip, doon pa siya lalong nagningning. Sa post-game interview, malinaw ang mensahe ni Edwards. Hindi siya kinain ng moment. Ang ganitong atmosphere, madali lang sa akin man. Nakapaglaro na ako sa Denver, man. Ang Denver, mahirap laro ang kalaban sa home court nila. Kaya para sa akin, wala lang ito. Ani niya. Ang kanyang maturity at kalmadong approach ang naging susi sa kahangahangang composure ng Timberwolves. Nang tanungin siya ng mga reporter kung may mensahe siya para sa mga kritiko na nagdududa sa tsansa ng Minnesota sa playoffs, simpleng sagot niya, wala man. Lakers pa rin ang kalaban. Ang Lakers ang inaasahang manalo. Ganun lang talaga. Hindi naman kami dapat andito, kaya ang gagawin lang namin ay makipag-compete hanggat kaya namin. Sabi niya sa ESPN, ang underdog mindset na ito ang nagbibigay lakas sa walang takot na approach ng team. Hindi kayang mag-isa ni Doncic. Habang ipinakita ng Timberwolves ang isang balanseng at organisadong game plan, masyadong umasa ang Lakers kay Luka Doncic. Bagamat nagkaroon siya ng mga sandaling kinang, si Doncic lang halos ang naging buhay ng opensa ng Lakers laban sa matinding depensa ng Minnesota. Kinailangan ni Doncic gawin ang lahat, umiskor, lumikha at manguna habang sinisigurado ng Timberwolves na hindi makakatulong ang kanyang mga kakampi. Nauwi ito sa isang dimensional na opensa para sa Lakers na hindi nakaangkop sa bilis, lalim at kumpiyansa ng Timberwolves. Sa kabila ng pagkatalo, iniulat na balak ni Doncic na mas i-involve ang kanyang teammates sa Game 2, umaasang makakashift siya sa isang mas distributing na papel. Pero kung hindi makakahanap ng sapat na tulong ang Lakers para sa kanya, mahihirapan silang masabayan ang galaw ng Minnesota. Sa kontrol ni Edwards at buo ang kumpiyansa ng Wolves, kailangan ng LA ng tunay na adjustments bago dumating ang laban sa Miyerkules ng araw. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Speaking of Lakers versus Timberwolves, ang linggo ng araw ay isang larong dapat kalimutan para sa Los Angeles Lakers. Sa kanilang pambungad na laro sa playoffs, nang tinalo sila ng Minnesota Timberwolves sa sarili nilang tahanan sa harap ng nabiglang crowd sa Crypto.com arena. Matapos ang maganda at promising na first quarter, biglang gumuho ang Lakers. Nalampaso sila ng 18 puntos sa second quarter at hindi na muling nakarecover. Nagtapos si LeBron James na may 19 na puntos mula sa 8 sa 18 shooting, kasama ang 5 rebounds at 3 assists sa loob ng 36 na minuto ng laro. Hindi man ito isang ganap na masamang performance, kulang pa rin ito. Si Luka Doncic na nakuha sa isang blockbuster trade noong kalagitnaan ng season kapalit ni Anthony Davis ay nagdagdag ng sarili niyang 37 puntos. Gayunpaman, nagkulang pa rin ang Lakers.
Muli, siguro kinailangan muna namin ng isang playoff game para maramdaman kung anong klase ng intensity, anong klaseng physicality ang dala ng laban, ani James pagkatapos ng laro. Pero ganun talaga sila maglaro. Kaya dapat mas handa na kami pagdating ng Miyerkules ng araw. Ngunit habang sinusubukang bumangon ang Lakers, abala na ang internet. Isang post sa social media ang mabilis na kumakalat at hindi ito maganda. Just so we are clear, if LeBron loses with Luka, the legacy takes a huge hit, post ng isang fan sa X. Ito ang uri ng opinyon na mabilis kumalat. Makatarungan man o hindi, maraming tumitingin sa playoff run na ito bilang isang mahalagang pagsubok sa legacy ni LeBron, lalo na ngayong kasama na niya si Doncic. Inasahan ng Lakers si Luka para manalo ngayon. Kung hindi nila malalampasan ang unang round, asahan ang mas marami pang tweets at mas matinding scrutiny, lalong naging mas malaki ang laban sa Miyerkules. Anong masasabi nyo sa pressure na dala ni LeBron mga kaibigan? Sa ibang balita naman, Stephen Curry at Jimmy Butler ay nakapaglaro ng tag team sa panalo ng Golden State Warriors laban sa Houston Rockets 95-85 in Game 1 for the West first round ng 2025 NBA Playoffs nitong Lunes ng araw. Pinagsama ni na Curry at Butler ang 56 na puntos na bumuo ng higit sa kalahati ng kabuuang puntos ng Warriors sa buong laro. Nag-shoot sila ng 22 of 38 from the field with 6 of 11 from the 3-point range at 6 of 8 from the free throw line. Nagbahagi si Curry ng kanyang saloobin tungkol sa kung paano sila naglaro ni Butler pagkatapos ng laban. Dahil ito ang playoff debut ni Butler bilang isang Warrior, pinuri ni Curry kung paano siya nakatulong sa kanya at sa buong koponan. Naipanalo na niya ang mga koponan papunta sa finals. At ang ideya kung ano ang naibibigay niya sa amin ay isa pang tao na komportabling may hawak ng bola para gumawa ng play para sa sarili at sa iba kahit anong sitwasyon, sabi ni Curry. Isa siyang lehitimong ball handler na pwede naming ibigay ang bola sa kanya sa post o sa elbow, saan man, at kailangang irespeto siya ng mga kalaban. Kaya kung makakapag-spacing ako at mabibigyan siya ng puwang at mapipilit ang depensa na maging tapat, malaking tulong yon. At maganda talaga ang chemistry namin simula nung dumating siya dito. Ano ang susunod para kina Stephen Curry at Warriors? Napakalaking panalo ito para kina Stephen Curry at sa Warriors sa road, at dahil dito ay nakuha nila ang home court advantage mula sa Rockets. Desidido ang Warriors na sulitin ang natitirang mga taon ng maalamat na karera ni Curry. Ang pagdagdag kay Jimmy Butler ay isang malaking hakbang na tumulong upang muling pasiglahin ang momentum ng koponan sa pagtatapos ng regular season at bigyan sila ng pagkakataong makapasok sa mas malalim na yugto ng playoffs. 3 manlalaro lang mula sa Golden State ang naka-double digits sa laban nitong Lunes, kabilang sina Curry at Butler. Pinangunahan ni Curry ang koponan sa scoring na may 31 punto, 6 na rebounds, 3 assists at 1 steal. Nag-shoot siya ng 12 sa 19 sa kabuuan, kabilang ang 5 sa siyam mula sa 3-point range. Sumunod si Butler na may 25 puntos at 7 rebounds, habang si Brandon Podziemski ay may 14 na puntos at 8 rebounds. Aasintahin ng Warriors na makuha ang 2-0 series lead kapag hinarap nila muli ang Rockets sa Game 2. Anong masasabi nyo sa nakikita ni Curry sa tambalan nila ni Butler mga kaibigan?